United Nations, mga sangkay, nababahala na po at kinakabahan sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating mundo. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page ngayon din. At eto, para din sa mga nanonood sa Facebook, ulit, okay? Sa mga nanonood sa Facebook, may pagpagawa po ako sa inyo ngayon, napakadali lamang po na ito. Habang kayo ay nanonood, mga sangkay, makikita nyo po yung tatlong tuldok sa bandang itaas ng video. Check nyo po, may tatlong tuldok. Kung nakita nyo na, pindutin nyo po yung tatlong tuldok. May lalabas po dyan na show more. Yan po ay halimbawa lamang na ipinapakita ko, mga sangkay. Pero gawin nyo ng aktwal sa pinapanood nyo. May makikita kayong show more, pindutin nyo po yung show more. Tapos i-click nyo po yung bell. Ayan, after nyan, makikita nyo yung bell, mga sangkay. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay? Ngayon lamang po, kasimple. So, eto na nga guys, pag-usapan mo natin itong nangyayari sa ating mundo. Kasi itong United Nations, nababahala na di umano sa posibleng military escalation at epekto sa komersyo ng Red Sea attacks. So, parang mas mas ngayon, mga sangkay, mas pinag-uusapan ngayon yung nagaganap dyan po sa Red Sea. Okay? Ano bang mayroon sa Red Sea? Sa mga laging nanonood dito sa ating channel, malamang sa malamang alam niyo po kung anong nangyayari sa Red Sea ngayon. Yung mga cargo ships, yung mga naghahatid po ng mga produkto, kagaya po ng mga oil, na inihahatid papunta sa mga bansa. Like sa Europe, hinaharang po nitong grupong Houthis na ang backup po ay Iran. At ang Iran ay may kakamping Russia, China at marami pa pong iba. Ngayon, ang United States of America and United Kingdom sabay-sabay pong umaatake na ngayon sa mga kalaban. Sa madaling sabi, nasa digmaan po sila ngayon laban po sa grupong ito na hinahadlangan po yung mga product na makarating sa mga bansang kinakailangan madatnan. Ang United Nations, dahil nga po, pumutok na po di ba? Ang dami po ngayon, mga bansa, nagkakaroon po ng maraming mga digmaan. So, ang United Nations, nag-aalala, nababahala po sa posibleng military escalation. Ibig sabihin, patuloy na pagdami ng digmaan na ito, na pagmumulan po dyan sa Middle East. The United Nations continue to warn against the adverse political, security, economic, and humanitarian repercussions of military escalation in the Red Sea and the risk of exacerbating regional tensions. Ito, agarang pagtigil sa Red Sea attacks, hinihiling ng United Nations Security Council. Ang tanong dito, papakinggan kaya itong UN Security Council? Desidido po itong Houthis. Houthis po ang kalaban dito Desidido po itong Houthis na talagang ituloy-tuloy itong kanilang pagmamaniobra sa Red Sea. That is why ang Amerika at United Nations nasa digmaan na rin po ngayon dahil gusto po nilang pakialaman kasi hindi na po nila nagugustuhan kasi yung mga produkto na dapat papunta sa kanila, hinaharang po. So ito daw ang nakikita yun ng United Nations na posibleng maging mitsa ng pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Continued Houthi threats to maritime navigation. Nananawagan na ang United Nations Security Council ng agarang pagtigil sa mga pag-atake sa shipping sa Red Sea. Batay sa ipinasang resolusyon, dapat nang ihinto ng Houthis ang mga pag-atake na nakapipigil sa global commerce at nagsasantabi sa navigational rights, regional peace at security. So, kung yan ang panawagan ng United Nations, malamang sa malamang, pati Iran, tatamaan dyan. Pati yung ibang mga bansa na kumakampi sa Iran, tatamaan po dyan. So, baka, sana, mapigil. Pero ang tingin ko dito, hindi pa rin po mga sangkay. As long as andyan po ang Iran, back up po. At nito nga lang mga sangkay, nagkaroon na po ng pag-atake ang Iran. Ito po yung
medyo nakakakaba sa maraming mga leader ng buong mundo. Dahil nga po ang Iran nagsimula na rin pong sumalakay sa isang oil tanker ng United States of America. Kinukundin na rin ito ang halos 2 dosenang Houthi attack sa merchant at commercial vessels simula November 19, 2023. Adopted ang resolution matapos na mag-abstain o tumangging bumoto ang Russia, China, Mozambique at Algeria. Bunsod ng mga pag-atake, umiwas na ang shipping company sa ruta at nag-divert sa South Africa's Cape of Good Hope, dahilan upang humaba at maging mas magastos ang kanilang pagbiyahe. So, ibig sabihin, hindi na po sila dyan dumadaan kasi natatakot po sila kasi sayang, no? Kung itong mga produkto na ito na ginagastusan ng mga malalaking kumpanya papunta po sa kanilang mga bansa na makakatulong sa kanilang komunidad o kanilang mga kababayan doon, hinaharang lang, malaki ang ginastos, sayang. Kaya naman mga sangka itong Amerika ngayon, puspusan po ang pakikipagdigma. Hindi po biro ang kinakaharap ng US ngayon, pati po ang United Kingdom. And sounds familiar mga sangkay sa World War II. Halos ganito po ang nangyayari mga sangkay. Kampihan, nagkakaroon ng coalition at parang ito na rin. Papunta na po tayo doon. Batay sa United Nations, nakakabahala na ang sitwasyon sa Red Sea dahil sa peligro nito sa global trade. Simula October 7 attack ng Hamas sa Israel at inilunsad na gera sa Gaza. Bilang tugon, pinaigting ng mga rebelde ang pagsalakay sa international maritime traffic sa Red Sea. Region Bolivar. So that's it mga sangkay. Yan po ang nangyayari ngayon at marami po ang kinakabahan. Ito po yung mga barko na dumadaan sa Red Sea. Kasi itong pagkakalam po natin, itong dagat na ito po ay highway ng mga cargo ships na inihahatid, especially yung oil. No? Dito po dumadaan, papunta sa mga bansa na dadatnan nila. Ngayon, ang ikinakakaba ng UN, paano kung magkaroon ng mas malaki pagdigmaan? Kasi ganito lamang po yan, dahan-dahan, biruin mo, nag-start, Russia, Ukraine. Start po yun, Russia and Ukraine, digmaan, war. Pero tingnan nyo ang nangyari ngayon. Ano na ang nagaganap sa ating mundo? Lalo pong gumuguho ang problema at lalong ang tensyon lumala mga sangkay at anumang oras pwedeng pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdigan. So, ano po ang inyong opinion regarding po dito mga sangkay? Ano po ang inyong naiisip? Tingin nyo ba susunod ang mga to sa panawagan ng United Nations? Well, just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group, okay? Exclusive lamang sa mga solid sangkay. Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook, okay? Sa mga solid sangkay lang po. Yung mga hindi, tamang nood lang, okay lang. Pero yung mga solid sangkay na talagang gustong maki-join, hanapin nyo po ito sa Facebook. Hukbong Solid Sangkay, then join the group at i-accept po kayo ng mga admin dito kung masasagutan nyo lahat ng mga tanong. Okay? So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.